ang mga video ito ng paglipad ng sandamakmak na ibon sa kalangitan. Gaganap daw bago ang paglindol sa Pilipinas. Jesus, pagkakaalam ko, may parating daw na trahedya. Posible nga bang pagpapahiwatig ito ng kalikasan sa paparating na trahedya? Ano ang national bird ng Pilipinas? Eagle. Of the Philippine Eagle. Ano ang Philippine Eagle? Ano ba no? Oh, no? Maya o Philippine Eagle? Ayun, Philippine O sino nagsasabing Maya? Taas ang kamay. Ikaw, sabi mo kanina Maya. Eagle pala. O, dalawa kayo. Sino nagsasabing Philippine Eagle? Yan. Pero alam niyo ba, dati kasi Maya ang national bird ng Pilipinas. Akala ng marami, ang Maya ang national bird ng Pilipinas. Pero ang Maya pala ay hindi likas o hindi endemic sa Pilipinas. Ang Philippine Eagle dito lamang nakikita sa Pilipinas. Okay, kunyari Maya kayong lahat. Anong tawag sa isang grupo ng Maya? Agdan Group of Maya. A group of Maya? Tindi mo, brother. A flock of Maya. Patingin nga paano lumipad ng Maya. Maya kayong lahat. Okay, ganyan ang Maya. Paano naman ang Agila? Dito sa Kidapawan City sa North Cotabato, nakitang maraming ibon na nagliliparan sa kalangitan noong August 28. Ang mga ibon tila nagwawala daw sa ipapawid ng Kidapawan Mega Market. Naging kapansin-pansin din daw na madilim ang kalangitan noon kahit maaga pa at ang lakas ng hangin tila nagbabadya ng malakas na ulan. Yung time na yung mga ibon ay nagliliparan, galing kami sa palengke, dyan sa Mega Market, no? Hapon yun, then nung pabalik na kami sa sasakyan, si Mrs. sabi niya na parang iba tong mga ibon, parang iba yung kinikilos ng mga ibon. Mga 5 p.m. pa lang talaga, baga sa Tagalog is aligaga talaga sila, balisa talaga sila. Parang may something na takot sila, hindi nila alam kung saan sila babatog or hahapon nung time na yun. Kinuna namin ng video yung pangyayaring yun kasi we felt curious and interested. Ano kaya yung pangyayari dahil nagkaganoon yung mga ibon? Makalipas na ng ilang araw, isang magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa kalapit ng mga probinsya sa Davao Region. Pero may ibang panig naman ng Pilipinas na hindi naman tinamaan ng lindol, pero nakitaan din ng mga laksa-laksang ibon na lumilipad sa kalangitan. Sa Malolos, Bulacan naman, namataan din na naglipana ang daan-daang ibon. Ayon sa mga residente, October 10 daw nang mapansin nila ito sa kalangitan. Tila hindi raw mapakali ang nagliliparang mga ibon. Matapos naman daw ang nangyaring lindol sa Davao, libo-libong ibon din ang nakitang nagkakagulo sa kalangitan ng San Francisco, Agusan del Sur. Parang may paparating po na sakuna. May parating daw na trahedya. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Daming Mga Alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Nakakita na ba kayo ng balay o tongue shell? Isa itong uri ng shellfish na hugis dila at tila may sungay at mahabang buntot. Kalasan daw ito ng tahong o talaba. G ba kayong tumikim nito? Kuwang-kuwa sa video ang isang extension cord na bigla na lang umusok at sumiklab. Ano kaya ang tinuturong dahilan nito? Hala, ama po yun eh! Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nabulabog ang mga tao sa laksa-laksang mga ibon na bigla na lang nagliparan sa kalangitan. Isa ba itong babala o pangitain ng paparating pang mga trahedya? Pagkakaalam ko, may parating daw na trahedya. Kapag
kapag libo-libong ibon ang sabay-sabay lumilipad sa kalangitan. Ang tawag dito ay murmuration, isang galaw ng kalikasan kung saan nagkakaisa ang mga ibon para magtulungan at maging ligtas sa mga mandaragit. Ang mga ibon tulad ng starlings at migratory swallows ay likas na nagbubuo ng malalaking pangkat para sa kanilang kaligtasan at para mas madali nilang mahanap ang tamang daan sa kanilang paglalakbay. Ang pakpak ng ibon may kakaibang istruktura na nagbibigay sa kanila ng natural lift, dahilan kung bakit kayang-kaya nilang magpalutang-lutang sa ere. Kapag lumilipad ang mga ibon na nakahugis V, ito'y para makatipid sa lakas at makasabay sa direksyon ng hangin. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero may kakayahan nga kaya silang maramdaman ng pagbabago sa hangin at temperatura, kung kaya't madalas isiping nagbibigay sila ng palatandaan ng paparating na bagyo o lindol. From the video, hindi naman kasi siya ganun ka-distinct na nakikita kung anong certain species ng birds itong nakita natin. This could be the local birds, local or endemic birds that we have here in the Philippines. May kakayahan daw ang mga ibon na ma-detect ang mga pagbabago sa kalikasan. They are so sensitive to a point that yung kanilang mga fur, sense of smell, mas advanced kesa sa atin na humans. They can hear yung mga low waves na sounds that are imperceptible sa atin. So maaari na dahilan kung bakit biglang nag-appear na lang ang ganito kalaki na flock ng birds dyan sa mga syudad kung saan ay may impending na earthquake is because the animals were anxious or they felt that something is going to happen. Ang sakuna tulad ng lindol, walang babala at walang pinipiling oras. Sa pagkakataong namataan ng ilang palatandaan mula sa kalikasan. Hindi dapat magpanik, maging handa at maging alerto sa kung anumang posibleng mangyari sa ating kapaligiran nang sa gayon maging ligtas sa kapahamakan. Tinutukot nila sa ilalim ng lupa na parang malasungay ang itsura at may dilang nakalawit. Ang balita namin, maglalaway din kayo sa pagkain ito. Ito ang balay o ugpan na kilalang pagkain sa Visayas at ilang parte ng Luzon. Tongue shell ang tawag dito sa Ingles, pero hindi yan nakapagsasalita ha. Ang pangalan nitong tongue shell ay dahil sa kanilang paa na mukhang dila. Ginagamit nila ito para gumapang, maghukay at lumikit sa ilalim ng dagat. Dahil ang muscle na ito ay parang suction cup. Ang kabibi na yan hindi lang pinagmamasdan. Pinaglalawayan din ng mga lokal. Sir, para saan po ang dila? Dila. Panglasa sa pagkain. Alam niyo ba na mayroong isang seashell na korteng dila? Hindi rin. Ang tawag po doon ay balay. Balay. Patingin nga po ng dila. Parang balay. Dito tayo sa Negros Occidental manghuhuli ng palay, kung saan nakasanayan na itong kainin ng mga lokal. Pinalakihan na po namin ito kasi mahilig po talaga kaming manguha ng ugpan or balay shells. Madalas po kasi kaming pumupunta sa dagat kasama yung family ko kasi po yung papa ko dati po siyang mangingisda. Nung una ko po siyang nakita, parang naisip ko po na para siyang isang pilik mata. Hindi ito seasonal at may nahuhuli all year round. Pero kahit hindi pa ito nauubos, may kahirapan naman ang paghuli nito dahil mabilis itong gumalaw. Bigla-bigla na lang ito nawawala at lumulubog sa mga butas na pinagtataguan. Dami mong alam, Kuya Kim! Kaya naman para mas mapadali ang panghuhuli, dapat daw tuwing low tide ito abangan o kapag mababa ang tubig. Kapag kasi low tide, maghahanap na lang ng marka ng mga balay at saka na ito kukutkutin o hukayin. Sa Pilipinas matatagpuan ang balay dahil laganap din ito sa Southeast Asia at iba pang tropical na baybayin. Dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa Negros Occidental, ginigisa nila ito sa kamatis. Kalabasa. Inahaluan ng kalabasa at saka lalagyan ng gata.
Masarap po yung lasa niya. Pwede ko po siyang ikumpara sa tahong. Lami kayo siya. Ang balay ay mataas sa protina, nakakatulong sa muscle repair and growth. Pero kahit pa may nutritional value ang mga balay, mainam pa rin na kainin ito in moderation. Totoong maraming proteins and nutrients ang mga seafoods. Pero ito ay mayaman din sa uric acid, maaaring mag-cause ng pagtaas ng uric acid at maaaring mag-cause ng allergies sa mga pasyenteng very susceptible sa allergies. Ang maliliit na seashell na ito may ambag din sa kalusugan ng dagat. Sa bawat pag-ukay kasi nito, napapasok ng oxygen ng ilalim ng buhangin na mahalaga para sa ibang organism sa ecosystem. Kakaiba man ang balay, marami naman itong benepisyong taglay. Dami mong alam, Kuya Kim. Spark? Alam mo po yun eh! Spark? Spark! Mukha lang maliit na spark pero madalas ay pinagbubula ng mga sunog sa bahay. Naku, saksakan ng peligro. Alam mo po yun eh! Ang babaeng kumuha ng bidyong ito, si Angel, mother of 2. Ordinaryong araw lang daw nung papaliguan nila ng hipag niya ang kanyang 7-month-old baby. Pero ang masayang bonding biglang nauwi sa sigawan. Alam mo po yun eh! Nang sumiklab ang isang extension cord. Ibang spark ang nagpabilis ng tibok sa puso ni Angel. Hindi kakisigan ni Mister o kakyutan ni Baby, kundi ang literal na apoy mula sa extension cord. Paano nila mapapatay ang naturang apoy? At paano sila makakaligtas ng sanggol? Sa lahat ng mga artista sa GMA, saan kayo pinakamay spark? Agda si Beauty Gonzales. O kunyari, nandiyan si Beauty Gonzales. Pakita mo yung feeling nung kinikilig ka, may spark ka. Ang spark kadalasan nating tinatahi sa usaping pag-ibig. Pero kung literal na spark ang pag-uusapan, hindi kilig kundi kilabot ang kaakibat niyan. Lalo pa at ayon sa tala ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang October 20 ngayong taon, electrical causes ang numero 1 sanhi ng sunog sa buong Pilipinas. Sa 70,054 na italang fire incidents, 7,374 o humigit kumulang 43% ang dahil sa electrical problems. Tumaas ito ng 9% kumpara nung nakarang taon. Kamakailan lang din, nasunog ang extension cord sa bahay na ito. Mabuti na lang at mabilis ding naagapan. Ang bahay kaya ni na Angel? Aalamin natin mismo yan. Sa loob ng iskinitang ito kami tinuro. Dikit-dikit ang mga bahay. Nakaw, sunog talaga. Mabuti na lang, eto at buo pang bahay. Ang kasamahan ko po sa bahay dito po is yung my partner and my baby po. Mother-in-law po, tsaka yung papa po nila, and then yung mga kapatid po. Kwento niya, nagsimula daw masunog ang extension cord ilang minuto matapos niyang isaksak ang isang electric kettle. Nakaubad na yung baby ko, doon siya umusok nung isasalang na namin sa planggana. Ang naging problema raw niya, tila na-trap sila ng anak dahil lang nasusunog na extension cord nakalambitin sa pagitan ng magkatabing pinto ng banyo, hagdanan at pinto ng bahay. Nag-i-spark po kasi yung baby ko nakaubad. Natatakot naman po baka may mga tumatalsik po. Because active pa yung electricity. There's always a danger if you pass through it. The probability of getting electrocuted is very high. Ang hipag ni Angel na si Charmaine, first time daw itong maranasan. Simula pa po nung pinanganak ako, dito na rin po kasi ako lumaki. Nagsumikap nga raw siya para makaiwas sa sunog ang bahay nila. Dati po ano lang kami, kandila, kabit lang po sa kapitbahay po. Nagkaroon po kami ng sariling kuryente. Ako na rin po ang nakapagpagawa po nun. Kung ganon, bakit nagkaroon pa rin ng sunog? Pag-amin ni Angel, gumamit daw siya ng 2 extension cord na sinaksakan pa niya ng 2 electric fan at isang cellphone charger. Pagka alam na natin na hindi
hindi siya makaaya-arang tignan. Mukha siyang dangerous na octopus wire na siya kumbaga. So, talagang hindi na siya safe. Mag-ingat din daw sa mga appliance na ginawa para uminit. Electric kettle is medyo malaki yung consumption niya sa kuryente kasi nga nag-generate siya ng heat. Mas okay na parang wala siyang ibang kasama gamit or appliances. Mas okay na may designated outlet. Mga kapuso, tandaan ang mga red flag ng isang extension cord na sasaktan lang kayo. Una, kapag ito'y sobrang luma na. Pangalawa, kung meron na itong punit sa kakagamit. At panghuli, huwag magbulag-bulagan kapag may amoy, sunog na. Naku, palitan na yan. Ang nagligtas sa buong pamilya at bahay, ang ilaw ng tahanan na siya nakakaalam kung saan nakalagay ang main breaker. Yung main namin na breaker, ito po siya. Kaya nung binaba po ito, saka lang po na wala yung apoy. Panghuling habili ng eksperto kay Angel. First and foremost, we have to consider life first. Dapat kinuha yung baby, medyo nilayo dun sa lumiliyab na wire. Hala mo po yun! Nagawa pa talagang nag-video. Very vital na dapat mailigtas muna ang buhay. I'm super thankful po kasi safe po at wala po nangyari sa bahay namin. Etong ilang relationship advice para sa inyo ng extension cord. Mas maiging unatin ang maayos sa mga kable kapag ginagamit para hindi mabilis uminit. Bumili lamang ng brand na pumasa sa pamantayan ng DTI o ng Bureau of Product Standards. Huwag ipatong sa basang sahig. Huwag gawing permanent wiring ang extension cord dahil ginawa ito para maging pansamantalang saksakan lamang. Iwasan ang octopus connection o yung maraming nakasaksak ng sabay-sabay sa mahabang oras. Malamang mag-overheat yan. At syempre, i-check ang kapasidad ng extension cord at huwag sosobra sa wattage limit dahil ito ang kadalasang sanhi ng overheat at short circuit sa extension cord. Pangalagaan ang relasyon sa kuryente para hindi tayo madali, okay? Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.